sa mga supercar achievers ng I Am Worldwide. Kaya nga po pinangalanan po natin siyang Love, no? To always remind us bakit po natin siya nilabas. Ayan, no? And syempre, naandyan Team Warriors and of course, lahat ng mga sub-teams natin na malulupit, nandyan din. Syempre, isa sa mga reasons, Stormbreaker, I Ambassador, lahat ng mga team, sub-teams po natin. No? Actually, representation lang po yan of all the hard work. Hindi po tayo ang mag-isang nakagawa niyan. Hindi lang din po team natin, kasama po natin si Lord dyan. Kasi sabi nga, no, many are the plans in the man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. In other words, na-realize natin to, no, in the process, we can make and we should make plans. Sabihin mo yan, we can make and we should make plans. Hindi naman si Lord ang magpaplano sa atin. But we must never forget, we must always recognize that si Lord yung may final say. Si Lord yung may final say, mga mens. Minsan may plano ka para sa sarili mo, pero His plans always, His purpose always prevails. Kailangan, no? Actually, magandang namnamin natin yan kasi para kahit dumating tayo sa situations na matest yung faith natin, marami rin po kasi tayong gano'n, no, na experience, na test talaga yung faith natin. Bakit? Plinano natin to, bakit may delays? Bakit ganito? Bakit ganyan? But it is His purpose that prevails. We should know in our heart, God's purpose is always greater. Yung purpose po niya, yun yung pinaka-best, mga mens. Ayan, no. Actually, medyo natitiri-eyed tayo dyan. Pero proceed na po tayo sa topic. Ayan, napakabilis, no? Ayan, no? Delay mens, Mentor Dayan, isa rin sa mga emeralds natin. Ayan, no? Amen. Mentor Sheila, Oraa. Ayan, no? Amazing morning po. Amazing morning. So, nagbabasa rin po tayo, no? Sa ating group chat. Okay? So, this is actually one of my favorite topics to share. Actually, sobrang bilis po, no, nung nung sharing natin. Okay? Inner result. Inner growth. Pa-type nga, inner growth. Ayan, no, mag-aano lang tayo, inom lang tayo ng water. Ayan, ang daming nagta-type. Ayan, inner growth. Mentor Melanie, Mentor Shine, ayan, no? Mentor Arvin, Mentor Ambilis. Pwede mo rin pong i-type dyan, no? Kung saang mother team ka galing. Mother team, father team. Inner growth. Yung personal growth. Yung growth in our mindset. Yung growth in our heart set. Yung skill set. Yung attitude, etc. Yung result na hindi visible sa mata. Hindi nahahawakan. Hindi agad-agad nakikita. Kaya minsan, no, may iba na miss out siya. Pero kung titignan mo, actually, yung result na nakikita natin sa labas, outcome na lang siya ng inner result. Outcome na lang. Resulta na lang ng nangyayari sa atin sa loob. Ayan, no? Palagi mo yan maririnig kila VPI ka, kila Press, sa mga top mentors. Yung growth, favorite ba nila yon na i-share? Pag paulit-ulit nating naririnig, nandun yung message, tama ba mga mens? So ito, no, mga mens, baka naririnig mo ulit, ano ba yan na naman? Hindi aksidente, no? Kasi ito yung pinaka-grateful tayo, no? Na paulit-ulit natin siyang narinig sa mga mentors natin. Paulit-ulit natin siyang na-witness sa life ng mga mentors natin. Bakit nakita natin yung mga life nila talagang nag-transform?
Kasi naniniwala tayo mens 'no, real success starts within you. Eto rin yung isa sa pinanghawakan natin. Bago ka actually manalo sa labas, kailangan pinapanalo mo muna yung loob. Before you win externally, you have to win internally. Bakit? O yan mens, share ulit natin yung story. Hindi po tayo na-exempt dyan. Wala pong exemption dyan mga mens. Kahit anong personality natin. Yan po yung pinakauna, pinakamalaking naging kalaban natin. Alam mo kung ano po? Yung sarili po natin nung nag-start tayo. Yung sarili po natin. Ang dami po nating limiting belief before. Yung mind natin, yung attitude natin. Napakalayo po kung babalikan po natin kung ano po tayo before. Back day one na nag-start po tayo sa networking. That's why we're sharing this kasi naniniwala po tayo again regardless of your personality. May it be S tayo, no? Yung primary natin, yung DISC natin, kung ano man yung primary personality mo. Meron at meron po tayong made-develop every day. Type 1 nga, if goal mo rin yun, merong ma-develop sa atin everyday. Type yan. Pero alam mo, mens, it's for our own good pala. It's for our own good. And ito no, mga mens, isa-share natin. Na-inspire tayo to do the business. Yes, sa umpisa. No, yun talaga yung una nating makikita, no? Yung first million, yung car, yung travel, di ba nakaka-inspire naman eh. No? Yung just for you, yung income sa sales, sa retail, di ba nakaka-inspire naman talaga, no? Pero as you embrace the business, mag-a-agree ka ba na 'pag nakikita mo, lumalalim yung understanding mo, hindi ka na lang dun na-inspire? Dumating po sa point 'no, tayo na-inspire tayo hindi lang po sa resulta, pero kung ano yung transformation po na nangyayari po talaga sa buhay ng mga mentors natin. Ayan 'no, siyempre hindi mawawala Mentor May, Mentor Peach, Mentor Kath, Mentor Marlon, Mentor Mike, Mentor Aryan, Mentor Jean, Mentor Ikay, mga ilan sa mga naging inspirasyon din natin nag-start 'no, yung grabe hindi natin maisa-isa, ang dami. Napakadami pong ganyang mentor sa I Am Worldwide. Na inobserve nga po natin 'no, alam niyo po kung ano po yung nakita natin sa kanila? Type 1 if gusto niyo pong malaman, na kahit tanggalin mo lahat ng merong resulta na meron sila right now, tanggalin mo yung supercar, tanggalin mo yung house and lot, tanggalin mo yung MVC, mens give it time, alam mong kayang-kaya nilang ma-produce yung same result na yon, madalas level up pa. And that's inner growth. Alam nilang mag-produce ng paulit-ulit na resulta. Bakit? Nanalo na sila sa loob. Outcome na lang yung panglabas. Because na-build sila to becoming that leader na capable of achieving that kind of result ng paulit-ulit. Nakakakilabot ba yun mga mens? Yun yung nabivision natin yun yung nakikita ko sa mga mentors ko eh. Kasi meron silang tinatawag na growth mindset din. Na hindi lang sila nakafocus dun sa panglabas na resulta. Actually, yun yung pinaka-level. Yun yung level na pinakamasarap na ma-achieve. Tama po ba mga mens? And I'm speaking from the heart. Yun po yung pinakamasarap na ma-achieve. Yung maging buong-buo ka. Kahit anong dumaan sa'yo, bagyo, pagsubok, malalagpasan mo, makakabangon ka kasi na-build ka na. Hindi naman tayo pagsubok proof, hindi naman. Pero kailangan kasi ma-build tayo.
na kahit anong tumama sa'tin, resilient tayo, mens. Resilient tayo. Hindi siya overnight. Wala pong overnight success, totoo naman. Wala ring overnight sa pagbi-build. Hindi siya easy success. But what is guaranteed, mens? Alam mo kung ano yung nakakagigil, nakakatuwa, no? Ito yung nakita natin, no? Sabi ko, wow. What's guaranteed? Once inalign din natin yung sarili natin sa mga tamang mentors, sa mga tamang tao, matik tamang resulta rin yung makukuha natin. Nakakakilig ba yun? Ang babait ng mga mentors sa IAM, no? Ang daling lapitan. Napaka-approachable. Mahahawa at mahahawa ka ba? Wala kang choice. Pag nasa environment ka na nagbubunga, magbubunga ka din. Di ba nakaka-excite? Gusto ba natin ng ganong kind of success? Yung hindi na natin need magsalita kasi hindi naman sila ganon eh. Minsan nakikita mo na nga lang, na-inspire ka na, na-influence ka na. Na i-take din yung path na tinake nila. Nakita mo, yun yung ginagawa nila, yun yung mission nila. Sinusundan mo sila kasi na-inspire ka dun sa buhay nila, yun yung goal eh, no? And that's influence. Nagle-learn po ba mga mens? Okay. Next point, intentional preparation. Okay. Patype nga, intentional preparation. Okay, intentional, lagi nating naririnig yan, meaning done on purpose with a reason or a goal in mind, not by accident. Hindi lang siya aksidente. Preparation, you make ready for some future event or task or situation. Yan, no? Galing, ang dami pong nagpa-participate. Sabi nga, no? Success is never accidental. It is the result of intentional preparation. Success is never accidental. Hindi aksidente, no? Na may nahit yung mentor mo, na nabago yung buhay niya. Walang aksidente sa I Am Worldwide. But it is the result of intentional preparation. Naniniwala ka rin ba dito, mens? Pero bago yan, no, pwede mo bang pusuan yung sarili mo right now? If isa ka sa nandito na hindi na pinilit ng mentor mo, no, na umattend, na talagang nag-i-invest ka for learnings, pusuan mo yung sarili mo. Mens, you are already one step ahead. You are already one step ahead. Nung narinig natin yan kay BPI ka, no, yung parang achievement eh. Yes! May na-achieve ka agad. One step ahead ka agad, no? Nag-attend ka lang ng training. Pero totoo, dito naman tayo lumalalim, tama ba? One of the habits kasi yan, no, ng successful people, yung nakikita rin natin sa life ng mga mentors natin, kahit malaki na yung resulta, they still invest on learnings, tama ba? And blessed tayo, no, may mga gantong opportunities like we learn sa Zoom meetings, sa mga webinars, actually iba pa nga yun sa mga team gatherings, no? Kaya another story, no, before, maalala ko lang, especially nung nag-start po tayo, pumupunta po talaga tayo sa office, sa main, to attend trainings and to learn. Kahit maalala ko, yung isa sa talagang iniiwasan nating makita, yung partner natin. Kasi lagi po siyang galit. Nagagalit siya, bakit? Yung maliit na kinikita natin nung nag-start tayo, ginagamit natin para makapunta tayo ng office, para maka-attend tayo, mahawaan tayo ng apoy. Para ma-meet ko yung mga mentors ko. Makapamiso, 'di ba? Yung alam mo 'yon, very intentional ka. And nakikita natin dito napakadami, no? Itong mga kasama natin dito sa Zoom right now, no? Kung na-experience mo rin 'yan na sa environment mo sa labas sa I Am Worldwide, may mga ilan talagang hindi naiintindihan yung ginagawa mo, the more po na mas lalo tayo pumasok dito, no, sa environment natin.
maging binging palaka muna tayo 'no, gano'n po tayo before 'no? Naging binging palaka muna tayo, naging intentional tayo sa ano yung pinapasok natin, yung ina-absorb natin, ayan 'no? And since we decided, dun na lang din po tayo mas lumalim, tama ba? And napakadami pong mga mentors 'no, yan din yung shine-share. So meron at meron po talagang, bunga yung pag-i-invest po natin sa training, 'di ba? So, dito rin kasi 'no, through trainings na-learn natin 'no, nung nag-start tayo especially puwede pala yun ma-learn na i-adapt mo yung, practice ng mga successful na tao. Kasi parang before iba naman yung ano 'no, iba naman yung naturo sa'tin sa labas, eh. Pero ito 'no, one thing is for sure, normal na ma-stretch po tayo if meron po tayong kailangang baguhin sa sarili natin. Kasi marami tayong nakasanayan sa labas 'no, kaya importante rito number one is yung we stay humble, yun pa lang, eh, 'no, maging humble tayo, especially sa mga taong nagbibigay ng oras sa'tin, willing nagbibigay ng oras sa'tin, 'no, yung mentor mo, yung angel mentor mo, yung mga taong nakapalibot sa'yo, 'no? Ang goal for this alam niyo po ba mentor kung ano po yung goal? Dumating yung time na dahil sobrang intentional tayo sa mga ginagawa natin, with full effort, yung mga ini-intentional natin, dumating yung time, maging automatic na din siya sa atin. Maging part na siya ng subconscious mind natin. Yung maging habit na siya. Pa-type nga means habit. Lagi kasi natin po 'to naririnig kila BPI ka 'no, kila Press yung importance ng pagbi-build ng winning habits. Marami namang puwedeng maging habits, pero ano yung winning? Puwede mo ring i-type diyan 'no, kung ano yung mga masasabi mo na makaka-help din sa kasama natin dito 'no, sa Zoom. Ano yung mga winning habits ng mga successful people? Ayan, nakalista na nga, oh. Again, ang goal is hindi na siya maging forceful for us, kasi nasa subconscious na natin siya. Parang ano 'no, sample yung pagtu-toothbrush talaga sinample. Example lang po natin 'to 'no, hindi naman siya nakalagay sa to-do list natin 'no, yung gagawin mo everyday, nililista mo mag-toothbrush, hindi naman siya gano'n 'no, even yung pagligo. Kasi ano na siya 'no, kumbaga automatic naman siya sa atin, habit na natin siya, okey? So, ayan, nakasanayan na, tama, being consistent sabi po ni Mentor Maria Derly, ayan 'no, grabe, okey, ayan, okey. So, like 'di ba pansin mo, eto isa pa sa mapapansin mo 'no, 'pag sobrang intentional ka rin and focus ka sa pagbi-build ng sarili mo, eto 'no, 'pag sobrang intentional ka, focus ka sa pagbi-build ng sarili mo kasi mag-start talaga siya dun 'no, before before ka makapag-build talaga ng iba, mag-start talaga siya sa atin, okey? Pansin mo minsan nagiging auto block sa yung mga distractions, tama ba? Nagiging auto block sa'yo. 'Pag alam mong negative, nagiging matic sa'yo na auto block mo na. Ay, yan na. Lalo 'pag alam mong makaka-affect sa goals mo, tama? Naging habit mo, naging automatic. Pagka-send ng link, papasok ka agad, naging habit mo siya. Sample ng mga winning habits, minsan maliliit lang, pero actually ang bigat na nun. Kasi hindi naman lahat gano'n. May iba parang kailangan pang i-PM. O walang gano'n dito 'no, kasi talagang grabe 'no, automatic lahat nandito. Whether or not gusto natin 'no, yung outcome. Sabi nga, we also take successful people take responsibility. Naniniwala din tayo para talagang ano, makapag-take tayo ng responsibility, mabago natin, maging self-aware tayo kung ano yung kailangan nating baguhin, we own up to it.
We own up to it. Ayan, no, isa pa nga, dahil clear sa yung goals mo, consistently, nagbi-build ka ng successful habits. Oh, 'di ba? Ano ba yung mga successful habits, 5 things successful people do. They set clear goals. They stick to the powerful daily habits. They take responsibility. They invest in the learnings. Stay focused. No, automatic pag may distraction. Ano na 'yan? Alam na 'yan. Nung nagsisimula tayo mens, alam niyo po kung ano, nag-start lang din naman po tayo sa small steps lang din. Ang goal po natin kada training, alam niyo po kung ano, at least may ma-apply tayong isa. Kasi sabi, application is the key. At least may ma-apply tayong um, short story, hindi ko makakalimutan kasi 'no, isa sa mga na-share ni VP sa mentorings niya. Yun din na naman yung ano 'no, nung na-apply natin sa sarili natin, pakiramdam natin, we're one step ahead na naman. Ayan 'no, kidding aside, sabi niya kasi dun, um, gan'to gan'to ka-intentional si VP 'no, isa siya sa mga pinaka-intentional na tao na nakilala po natin. Gan'to po siya ka-intentional 'no, isa sa mga sharings niya, sabi niya nga, when it comes to protecting her mind and emotions, alam niyo po kung ano? Kahit sa pinakamaliit na bagay. Like for example, hindi siya basta nagbabasa ng mga nakikita niyang dumadaan sa newsfeed na alam niyang makaka-affect sa kanya. Hindi siya nagbabasa basta-basta. Actually, 'pag nakita niya na, naku parang hindi maganda 'to 'no, yung post or yung page, yung mga kumakalat na balita ganyan, matic i-a-unfollow niya. Ba't natin naalala kasi ginawa natin yun before, in-apply natin agad sa sarili natin. Kasi oo nga 'no, minsan akala natin 'no, wala lang yun yung dumadaan sa newsfeed natin for example, ta's nakakabasa ka ng kung ano-ano na hindi makakatulong sa'yo. Ano ba yung mga sample niyan? Tingnan nga natin dito sa ating group chat. Usually yung ma-affect yung emotions mo, eto yung mga simple like buhay ng artista, tama ba yung mga mga balita na hindi maganda, ayan 'no, yung mga alam mo yan? Yes, filter out agad. Na wala namang maaambag sa ano, sa success. Have to guard our eyes and heart, tama po. Bad news, ayan mga ganyan 'no, yung mga walang maambag sa goal mo. Fake buying yan, tax, ano, flood control, okey. One of our idol din, mentor Naomi, ayan one of the diamonds, nakakatuwa ang mga mentors. Ayan 'no, grabe. Natututo ba mga mens, 'no? Siguro isa rin 'yan sa i-apply natin agad-agad 'no, yung 'pag alam mo hindi naman makaka-contribute yung distraction, tanggalin na natin, tanggalin na natin. Tayo na yung lumayo. Tama ba? One of the tips 'yan 'no, and, sabi nga 'no, intentionally preparing means you are consciously 'pag conscious ka kasi talagang nag-iisip ka pa, tama? Subconscious 'di ka na nag-iisip, nagiging automatic sa'yo. Pero sa simula, if you want to change something, if you want to really prepare for something, nandun yung talagang nag-iisip tayo. On foot tayo, 'di ba? Are ready for something with deliberate, and planning ay hindi natin makita 'no, rather than just letting it happen by chance, 'no? So yung parang dumaan lang. Pero ang sarap dito 'no, sa I Am Worldwide na maging intentional. Kasi titingin ka na lang, eh, sa goals 'no, ang sarap intentionally na i-hit, ang sarap intentionally mag-build din ng iba, makapag-bless ng iba, tama? And ito 'no, isa sa mga naging lesson din sa'tin, importante pala yung having clarity in your mission. Type mo nga, clarity in your mission. Why having a clear mission important mga mens?
clarity in mission. Sabi nga, mission provides direction, focus, and motivation. Bakit importante yun? Yung direction. Para maging clear sa atin, saan tayo papunta? Focus. Para maging clear sa atin, ano yung priorities natin? Motivation. Yung motivated ka dahil alam mong may malaking purpose yung mission mo. Tama ba? Motivated ka. Hindi ka basta magkukwit. Kasi alam mo, may malaking purpose yung mission mo. Magtutuloy-tuloy ka. Kaya nga, mens, no, importante to, and ito yung pinaka-tumatak sa atin before. Intentional ka dapat sa mga taong sinasamahan mo talaga. Sabi nga dyan, no, surround yourself with those on the same mission as you. Ito na mga mens, another story. Kasi kung babalikan ko, no, na-realize din natin before, oo nga, no, nung na-present sa akin yung negosyo, meron bang ganun? Ang clear lang naman sa atin is yung vision, na dito mababago yung buhay mo, tama? Nung na-present sa'yo, uy, naku, dito na mababago yung life natin. Dito na natin ma-achieve yung million, yung first car, yung house and lot, yung ganyan, no? Yun yung clear sa atin. Pero alam nyo ba, ito. Pero yung minsan, madalas, yung path or yung mission na magdadala sa atin doon sa vision, yung magre-reveal sa atin ng purpose ni Lord, bakit niya tayo dinala rito, madalas sa madalas. Before, hindi naman siya nagiging clear agad sa atin. Now, blessed tayo kasi lagi naman niyang naulit sa trainings, tama ba? Pero importante pala yung having a clear mission. Yung clarity. Ito na mga mens, yung isa sa in-apply natin, no, especially nung nag-start tayo. Sabi nga, no, if we want our mission to align with our vision, we must align ourselves with the right people. Actually, kahit dun ka na lang mag-focus no, yung isa na lang, talagang i-apply mo, ito kasi yung talagang in-apply natin nung nag-start tayo, yung tinatawag na law of association. Type mo dyan, law of association. Ayan, no? Diyan lang tayo nag-focus before. Yung nung narinig natin, sabi nila nung speaker, sumama ka sa 5 taong positive. Soon, ikaw yung magiging pang-anim. Sumama ka sa 5 masipag. Soon, ikaw yung magiging pang-anim. Sumama ka sa 5 nag-a-achieve. Soon, ikaw yung magiging pang-anim. Di ba nakakakilig pag naririnig mo yun? Tas nasa training ka, nakikinig ka, no? Kasi totoo Proven and tested. Pero ito yung malupit. Mens, sumama ka sa 5 tao na iisa lang yung misyon, pagtulong sa buhay ng ibang tao, soon ikaw yung magiging pang-anim. Wala kang choice, mens. Pag sinamahan mo yung 5 tao na same yung mission nila, automatic yun. Yun din yung magiging mission mo. Kahit sa start, no, normal income yung pinaka unang nakikita natin, millions yung unang nakikita natin. Masarap naman yan, mens. Pero tanungin kita, mentors, anong pinakamasarap sa pakiramdam? Masarap ba yon? Or masarap sa pakiramdam na nasa industry tayo na once ginawa nating mission, eto once ginawa nating mission yung pagtulong sa iba, automatic magiging successful ka din? Clear ba? Once ginawa nating mission yung pagtulong sa iba, automatic magiging successful ka. Di ba ang sarap sa pakiramdam nun? Yun yung pinakamasarap na mission. Tama? Mission before commission. Actually, ang goal natin yung nangyayari, no, sa life ng mga mentors, yung maging passion na lang din natin yung pagtulong. Na kahit na-achieve na yung vision, tuloy-tuloy ka pa din. That's the goal Kaya kailangan mapanghawakan natin yung mission. Kasi ang daming ganong mentors sa I Am Worldwide. Yes, they are already living the dream kung titignan mo nga.
Mentor me, tignan mo ng halo. Pero bakit nagiging tuloy-tuloy? Kasi hindi nawala yung mission, tama? Kaya automatic yung outer result, automatic yung vision, papalaki pa nga eh. Kasi naging calling na lang, no? And yun yung pinakamasarap na calling, tama ba mga mens? Yun yung pinakamasarap na calling. Actually, ulitin natin 'no, yung vision 'pag naintindihan natin, outcome na lang siya nung mission. It's just an outcome. And again, naniniwala tayo, hindi lang tayo nandito para mag-give me 5. Yun yung mga pinakaunang goal 'no, yung makabenta ng how many boxes of barley, makapag-DR, just for you, yung ganyan 'no, yung kumita ng pera. Puwede naman kasi siya sa labas, eh, tama ba? Pero bakit sa networking? Bakit sa I Am Worldwide? Actually, connected siya 'no, sabi nga, "Your purpose gives you meaning and your mission turns that meaning into action." Your purpose gives you meaning and your mission turns that meaning into action. Connected yang mga yan. Again, anong mission natin sa I Am Worldwide mga mens? Pagtulong sa iba kasi automatic magiging successful ka. Automatic. Actually, follow na lang yun. Mare-reveal sa atin yung purpose natin. Follow na lang yun. Ma-achieve kung ano yung vision na binigay sa atin ni Lord. Bakit natin nasabi? Nakikita na natin sa buhay ng mga mentors natin. Okay. Mentors, are you learning? May nalo-learn ba tayo? Ayan, next. Your brand is your character. O, dito na tayo magtatapos. Ang bilis, di ba? I hope 'no, meron tayong kinapupulutan na aral, na learnings na puwede rin nating i-apply. Kasi again 'no, kahit isa, dalawa lang ma-apply mo, actually merong mababago sa resulta mo. Naniniwala po tayo diyan. Minsan akala mo small steps lang, eh. It's better than not taking one step at all. Yung wala, after training, good night. Kidding aside, mens, your brand is your character. Sabi nga 'no, talent will make you successful, but it is your character that will keep you successful. Ulitin natin, talent will make you successful, but it is character that will keep you successful. Ano yung sure na magtutuloy-tuloy yung success na na-achieve natin? Kasi meron yung mga gano'n 'no, makikita mo may instant na naging successful. 'Di ba may mga gano'n? Naniniwala ka rin ba mens, madaming ways para makuha natin yung success ng mabilis? Nandiyan 'no, yung basta masipag ka, matiyaga ka, hardworking ka, sure naman 'yan. Pero ito yung pinakatumatak sa'tin 'no, mga mens, dito tayo magtatapos 'no. Lagi nating naririnig kay Press and VP and even kay GM. If gusto mo ma-keep yung success mo, kailangan ma-achieve mo or kailangan meron ka nung tinatawag na good character. Puwede mong i-type good character. Kasi merong bad character, may good character. Ayan 'no, good character. Ayan, thank you so much mga mentors. Sabi sa'tin 'no, every time may nag-speak sila press, sila GM, sila VP, kailangan may good character ka if gusto mo ma-keep yung success talaga. Kasi 'pag wala yan, alam mo kung ano yung mawawala? Lahat ng pinaghirapan mo, even yung mga sacrifices mo, madaling mawala yun mens. Marami na po tayong na-witness na ganyan. Dumaan lang. Ang bilis. Pero nakalimutan yung character. Ano ba yung character? Character is who we are
when no one is watching. Character is who we are when no one is watching. Ano tayo pag walang nakatingin? Mens, napakadaming sample niyan. Marami tayong na-witness niyan, kasabayan natin, mas mabilis pa nga. Pero what is guaranteed? Mens, if ito, no, mapapangalagaan natin, tandaan natin, iisa lang ang pangalan natin. Lagi yung sinasabi ni Press. Iisa lang ang name natin. Trust is our currency in the business. Trust is our currency in the business. Pwede mong i-type. It is more valuable than money itself. Alam mo ba yan, mga mens? Lalo sa ginagawa natin. Ito, mens, question. Pagkakatiwalaan mo ba ang isang tao na alam mong hindi tama yung character niya? Thank you so much. Ayan na, may mga nagtatype. Trust is our currency in the business. Kasi minsan may nagtatanong, paano ka ba makakapag-build? Minsan, no, kahit skillful naman nandun Pero minsan sumasablay sa isang bagay. Character. Mens, tandaan natin, no? People only do business with people they trust. People only do business with people they trust. They don't just buy the business. They don't just buy I Am Worldwide. They don't just buy barley or yung marketing plan na binibenta natin. Pero yung pinaka, no, yung masasabi natin valuable is yung trust na mabibuild natin sa kada taong makakasama natin in this business. Even sa labas nga, di ba? Napaka-importante niyan. Ito, no, mga mens, we hope and pray, no, na kahit gaano katindi yung nagiging challenges natin, kahit gaano katindi yung struggles, kahit gaano kabagal, mens, wag po tayo magpapadala sa tinatawag na temptation. Wag po tayo magpapadala sa tinatawag na temptation. Yung nakaka-tempt gawin yung isang bagay. Pero alam mo, pwede kang tumagilid doon kasi character na yun. Tama ba? Eto, no? Sabi nga, blessed is the one who perseveres under trials because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Blessed is the ones who perseveres. Nang hindi nababali yung character natin. Kasi minsan, it's a test, no? It's a test. Maniwala tayo, mens. Kaya kahit sa mga simpleng bagay, no? Nandun yung fear natin kasi lagi tayong nire-remind din ng BODs natin, tama? Ito, napakagandang story and I'll end with this. Yes, ang bilis, no? Trinay natin na talagang mabilisan na training. Pero are you learning, mga mens? May natutunan ba? May kinapulutan ba sa lessons na shinare natin? Okay? Ayan. Familiar sa story ng carpenter? Isa sa mga favorite stories natin to, no, to share. Kasi sabi nga, no, one day, we pray na ma-deliver natin to ng maayos yung story na yun. Lord, thank you for the wisdom. Ayan. One day, no, nagpaalam na sa employer niya, yung carpenter. Yung employer niya, yan si Juan. Yung carpenter si Pedro. Okay? Si Pedro nagpaalam na siya sa employer niya. Sabi niya, aalis na po ako. Magre-retire na ako. Okay? So kasi no, matagal na rin siyang nagse-serve and matagal na rin siya nagbi-build ng house. Kumbaga gusto niya nang mag-retire.
Pero sabi sa kanya nung employer niya, wait lang, puwede bang gawan mo pa ako ng isang bahay? Ikaw na bahala, gaano kalaki, gaano katibay, katatag, basta walang budget dito. Ikaw na bahala." Okay, so si carpenter naman, dahil sa sobrang excited na rin siya mag-retire, eh, retirement is waving, 'di ba? Pagod na siya, eh, 'di ba? So, ginawa niya na lang. So, may mga parts ng bahay na hindi niya na tsinek maayos kung natayo niya ba ng maayos na pundasyon, malalim ba, yung pagpako niya kumbaga wala na dun yung passion, eh. Siya kasi magaling 'no, kaya siya pinili nung boss niya na gumawa nung bahay. Pero that time na sinabi sa kanya, kahit yung mga materials, pinili niya yung mga materials na so-so lang, yung, "Okey na 'to," yung gano'n. Pero after so ayan, it took siguro mas mabilis pa nga dun sa usual niyang paggawa kasi excited siya mag-retire, 'di ba? After niya magawa, binigay niya na sa boss niya yung susi ng bahay. Sabi niya, "Sir, okey na po, gawa na po yung bahay." Alam mo nagulat siya. Bakit? Kasi yung boss niya back naman sa kanya yung susi. Nagulat siya, sabi niya, "Ha? Bakit?" Gano'n talaga yung reaksyon 'no. Tapos, materials from China, tama ba vendor Rachel, oh. Ayun na, thank you mga mentors. So, hinandback sa kanya. Sabi, "Bakit? Ba't 'di ba pinagawa mo 'to?" Sabi niya sa'kin. "Magre-retire na ako, eh, meron bang kailangang ayusin?" Ganyan. So, nagulat na lang siya nung sinabi ng boss niya, "Oh, ito dahil sa lahat ng efforts mo, eto nakita rin natin, ito reward ko 'to para sa'yo." Nagulat siya. Bakit? Kasi alam mo yung parang nandun yung bumagsak. Yung excited siya umuwi, mag-retire ta's biglang, "Akin pala 'to." Nandun yung panghihinayang. Naramdaman mo, agoy, ay, 'di ba sabi ni mentor mo yan, sabay-sabay tayo mag-gano'n 'no? Kasi bakit dapat ginalingan ko pala, dapat binigay ko yung best ko, naging substandard tuloy. Tama po, 'di ba substandard? Eto na mga mens, eto yung isa sa mga favorite verses natin. Actually mare-relate ko siya doon. Walang magaling talaga na agad-agad nag-start 'no? Pero sabi nga, "Whatever your hand finds to do, do it with all your might." With all your might, always. Hindi naman sinabing whatever your hand finds to do, do it na ikaw yung pinakamagaling, hindi. Do it with all your mind, with all your heart, as if working for the Lord, not for man. Naramdaman mo ba yung words, Mens? Kasi si Lord yun, eh. Siya yung blesser, Mens. Siya yung nagbibigay ng grace. Puwedeng tayo yung pinakamagaling pero 'pag wala yung grace ni Lord, wala, eh. Masarap sa pakiramdam na marami ng ginamit si Lord na buhay para i-inspire tayo, para alam mo yun, maging daan din sila para mabago yung buhay mo. Tandaan mo, mens, si Lord walang imposible sa kanya. Kung nangyari po siya sa mga nauna, lagi po natin 'to sinasabi, posible rin po siya mangyari sa ating lahat, okey? So ayun lang. I hope meron po kayong natutunan, na-learn 'no, sa ating, training for tonight 'no. My name is Mentor Jessa Venancio. Again, all glory to God. Um,
Back to you po para sa host natin for tonight, Mentor Arian. Ayan, to God be all the glory. Thank you so much mga mentors. Ayan 'no, grabe ang training natin tonight, siksik-liklig at umaapaw. And ilan sa mga tumatak nga sa atin 'no, sa mga narinig natin tonight, if you associate yourself to those on the same mission as you or mga taong may result or may good thing na ginagawa, mahahawa tayo. And magiging gano'n din tayo, magkaka-result din tayo mentors. And yung mga lessons beyond results, inner growth, self-awareness is the key. Intentional preparation done on purpose, not by accident. Clarity is your mission. Know it, own it, and live it. Your brand is your character. Talent will make you successful, but character will keep you successful. And yung mga deepest why nga natin mentors, no, sila yung nakatingin lang sa mga mangyayari sa atin dito sa business. Kaya panghawakan din natin yung Proverbs 19:21 na nasabi ni Mentor Jessa dito sa training niya tonight na many are plans in person's heart but it is the Lord's purpose that prevails. Kaya naman mentors, no matter what, tuloy-tuloy lang tayo. No, we have goals, missions, and visions, and purpose in life. Kaya keep faithing lang mga mentors. Kaya naman po, ayan, request ko lang po muna si Mentor Jessa para meron po kaming remembrance, no? Bago po tayo mag-pray. Ayan. Sign lang po, mens. And iwan ko lang po kayo sa spotlight, mens. Ayan, and sinimulan po natin sa prayer. So, tatapusin din po natin sa prayer. Ayan, let's bow our head po ulit mga mentors. Ama na aming Diyos, dakila po kahit mga pangyarihan sa lahat. Salamat po at pinatapos niyo pong muli kami sa ganitong training tonight. Nawa po Ama lahat ng mga napakinggan namin, natutunan at napanood kay Mentor Jessa at tumatak sa mga puso't isipan namin, Ama. Magamit namin sa pang-araw-araw na pagnenegosyo, higit sa lahat sa pagpuri sa napakadakilan niyong pangalan. Ama, kayo na rin pong bahalang mag-iingat kay Mentor Jessa. Nawa ay ingatan niyo po siya at ang mga mahal niya sa buhay. Ganon din po sa mga BODs namin, kila Press, BP, KGM, and sa lahat pa po ng mga mentors and top mentors po namin. Ingatan niyo po sila at ang mga family nila. Ama, ingatan niyo din po ang mga taong nasalanta po ngayon. Nawa po muli po silang makabangon. And Ama, ingatan niyo rin po kaming lahat. Ngayon sa paparating na typhoon, nawa po lahat po ay maging maingat, nawa po lahat po ay maging ligtas. Wala pong ma-aksidente or anuman po. Lahat po ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Ama, pinatawad niyo po kami sa aming mga pagkukulang na at mga pagkakasala. Lahat po ng ito ay magalang na po namin hinihiling sa pangalan po ni Jesus na dakila po namin tagapagligtas. Amen. Amazing morning, mentors. Thank you po. Bye-bye. Recording